Hello, collective. Let me see your situation, ha? Medyo heavy yung mga last two. So, yeah. Alright, and just give me 3 cards. Pwede nyo flip and switch yung pangyayari, ha? Or sitwasyon. Pero kung hindi to para sa inyo at wala kayong alam kung kanino mong sitwasyon, huwag nyo nang i-try-ipit. Para hindi kayo ma-triggered. Okay? So, medyo tingin ko magulo yung nangyayari sa life mo or madaming ganap. Pero hindi mo sinasabi sa iba, you want to keep it na, oy, kaya ko to, kaya ko. Yung parang gano'n. So, yeah. Overall, energy mo is, tinatapon mo rin yung mga tao or gamit na hindi na mali kasi dahil you want to move to other location, okay? Or lilipat lang ng bahay, lilipat lang ng kwarto, nag-aayos ng kwarto, or suddenly na pagbabago sa sarili mo. Physical man yun, buhok, ganon. So, you are in your masculine energy despite sa gender mo. Parang kailangan mo padre de pamilya. Okay? Magpakalalaki para protektahan ang sarili mo. Dahil, yun nga, madaming ganap na nangyayari sa'yo na deep down, hindi na okay pero kailangan mong mag-pretend na kaya mo pa. I think kasi yung mga tao sa paligid mo is, tingin mo hindi rin sila makakatulong sa'yo, okay? So, tingnan pa natin ibang nangyayari sa sitwasyon mo. I'm so sorry to hear that. Ganyan talaga. I can feel you. Please give me 3 cards sa ano pang ganap ng aking collective. And 1 last card. Tingin ko pagka may tao kang makakausap na tingin mo safe space mo, mag-open up ka agad. Okay? Nga lang, as of now, tingin ko, hindi yun yung mga tao sa paligid mo. So, pinaprotektahan at dinidepensahan mo yung sarili mo. Kung may ginagawa kang bagay, hinahayaan mo to ng medyo mabagal, okay? Kasi nga, pero protektahan mo yung sarili mo. Nagiging defensive ka. Heavy energy din. Nag-cleansing na ako, ha. May mga bagay kayo na opportunity kasi na na-miss. If ever na may nangyari na nawala yung baby mo due to sa pregnancy, I'm so sorry to hear that. Ayokong maramdaman yan ng kahit na sino. Or yung supposed to be na parang brand new beginning, reborn, rebirth. Dahil sa hesitant na magkaroon ng choice, nagkaroon ng maraming missed opportunities, okay? So, you're letting go of the past. Pinopokus mo na lang yung sarili mo sa future. Dahil tingin mo marami pang dapat kang mapagdaanan para mag-grow out, which is sign of maturity. And yes, gusto mong umalis sa bahay or you're supposed to be leaving home nga. Dalawang signs na yun na nakikita natin dito sa ating mga cards. Tingin ko isa sa nagpapabigat ng nararamdaman mo is dahil sa may bagay ka na dala-dala or itinatago or supposed to be dapat parang, wag ka magalit dapat tingin mo sila yung masasaktan or sila dapat yung nawalan. Ikaw pala yung nasaktan at ikaw yung nawalan. Halimbawa kung hindi na-tolerate ng isang tao yung ginawa mo, umalis na lang siya sa buhay mo nang walang sabi.
At ang tingin mo parang ako yung nanalo kasi nasa akin lahat yung hindi ko nasabi yung nararamdaman ko. Hindi ko na ipakita na nararamdaman ko. Not knowing na sarili mo yung sinasaktan mo habang hawak mo yung mga swords mo. Kasi ang hawak mo sa swords mo, dahil minadali mong makatakas sa sitwasyon, ay pabaliktad, which is masugatan ka na. Okay? Pero gusto mo na i-confess at sabihin yung totoo. Kasi you are turning over new leaf. Dahil yung konsensya mo, kinikik ka na. Dahil tingin mo yung ginawa mo to sa isang tao, nagkaroon ng injustice, which nagkaroon ng karmic retribution. Dahil hindi ka nagkaroon ng accountability. Hindi ka nag-isip muna bago gumawa or sabihin yung dapat sabihin or dapat gawin. Parang tingin ko it's their loss, parang ganon. Pero ang nangyari dahil sa desisyon mo na wag ipakita kung at sabihin kung ano yung totoo, nagkaroon ka ng bagay na hindi mo, I'm not sure nararamdam ko nasasaktan ka at sobrang sakit yun para sa'yo. Hindi ko alam kung anong relasyon mo sa bagay nito, pero for me, ito yung tao na ginawan mo ng bagay na hindi maganda for your own benefit, okay? Tapos parang na-realize mo na yun, medyo naiiyak ako. So parang ito yung taong dapat na safe space mo. Ito yung nagtitiwala sa'yo. Ito yung tao na dapat na nakikinig sa'yo. Siya dapat ngayon yung kasama mo. Ewan ko, naiiyak ako, pero it's never too late. Lahat naman tayo nakakagawa ng mali. And to the point na alam mo safe space mo siya, ibig sabihin, kilala mo yung tao na to na pag lumapit ka, alam mo na tatanggapin niya. Pero at the same time, parang tingin ko dahil medyo nakagawa ka na rin naman bagay mali, kailangan may patunayan ka. Yun din yung tingin mo. Okay? Wala naman medyo naiiyak ako. My sympathy syempre goes to you. Syempre sa kanya din. Pero I mean, sa sobrang dami ng pinagdaanan mo, na naiisip mo pa siya, instead na gumawa ka pa ng mali, mag-focus ka sa ego mo, and you want to make things right, is something really admirable for me. Thank you sa ganyang mindset ng bawat tao. Diyos ko. Please give me 3 cards. Please connect me to their guides, tarot angels, and give me 3 cards. So, anong gusto sabihin ng guides mo towards this connection sa tao na gusto mag-story. I don't know if that's your person and family, but I'm proud of you. Not all people wanted to do the right thing, and you want to tell your truth. It's really a miracle para sa akin dahil hindi lahat ng tao sa mundo grabe. So, yeah, it was fate na gawin mo at i-break mo yung cycle at yung silence mo, okay? Your guide's telling you that. Nagkakaroon ng rebirth ang connection yung dalawa, and there will be a chance and elevation towards sa connection ninyo. Halimbawa, kung nag-start kayo as friend, it might be goes beyond far from that. And kung partnership about sa money, I think both of you are somehow good kayo pareho. I think yun yung pakiramdam kasi you feel at home. So I really hope this helps. Don't worry, lahat ng tao kailangan may pagdaanan para may matutunan, and I'm proud of you. Okay? So bye.